Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pairan po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abdullah. Sa lahat ng nanonood po sa Facebook at YouTube, maraming salamat. Sa nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. And happy birthday to Mitchie Basco. Isang certified fast talker. Oh, di ba? Maraming salamat. Napakaraming tao dito sa studio. Mga mahigit 4,000 ang tao ho dito. October 5, ang ating guest po ay nag-post ng kanyang pregnant self and covered by a rainbow flag, kung naalala ko po. And then, iba't iba ng usapan, spekulasyon, may mga sumuporta, may mga nagtatanong, at maraming mga opinyon. Ngayon kasama po natin siya, Naitay Kapuso. Please welcome, Jessie Corcuera. Maraming salamat, Jessie. Welcome to the program. Salamat. At maraming salamat sa iyong pagtitiwala sa amin. Yes, Tito Boy. Okay. October 5, ikay nag-post. Buntis si Jessie. Doon sa iyong post, sabi mo, ito na yata ang pinakamahirap na caption na gagawin ko sa aking buhay. One of the most difficult. The second line said, at siguro marami sa inyo ang hindi makakaintindi, hindi makakaunawa kung paano ito nangyari. Usapan natin yung difficulty for people to understand kung bakit you chose to be pregnant. Okay? Nung bata ka, how did you identify yourself? Actually, Ito Boy, curious pa ako ng mga time na yun, yung during Starstruck days, kasi 15 years old lang ako noon. So hindi ko pa masyado naiintindihan yung mga letters sa LGBT community. So, pero Season 4 ng Starstruck po, kasama po si Jessie, kasabayan niya, Paulo Avellino, Chris Bernal, Aljur Abrenica at marami pa, Charisse. Oo, at marami pong iba. Okay, so curious ka during the time. Ang alam ko lang po, nagkakagusto ako sa babae, hindi sa lalaki. Okay. At saka ang hilig mong suot, mas komportable ka sa panlalaki. And then, kailan mo in-identify ang sarili mo bilang isang lesbian? During that time lang po. Alam mo na? Oo, sabi ko, iba yung nararamdaman ko sa nararamdaman ng mga kakilala kong babae. Okay. So parang iba, malayo. So then, alam mong may something. That you were a lesbian. And then, Kailan klumaro yun? siguro mga teenager, mga bago matapos yung teenager. Alright. Okay, tapos 2012. Yeah, meron na ako akong na-research na meron palang transgender. So parang doon ko na-connect yung sarili ko na kasi hindi lang sa hindi ako komportable sa pananamit babae, mas na-feel ko rin nung tumatanda na ako na hindi na rin pala ako komportable sa physical na Anyo? Opo. Oo. So parang doon ko, ayaw ko na ng breast ko, ganyan. So parang nag-research ako, meron palang transgender. So doon ka nag-simula, mag-transition into a trans man? Yes po. Okay, 2013, nagpatanggal na po ako ng nagpatanggal ka ng breasts mo. Sabi mo sa post, it was not easy, 5 surgeries, 8 taon hanggat matapos yun. Because I think people were talking about yung mga pekla at mga scars, di ba? And that you were proud of being one. Oo, that's Jessie. Medyo pinagpala po kasi yung dibdib ko, kaya hindi siya nakuha sa isang surgery lang. Okay, so Jessie clearly decided to be, chose to be open about his being a trans man. Tapos, 2018, kung tama ang aking pagkaalala, nagkabalikan kayo ni Cams. Kasi malaking epekto ito doon sa iyong desisyon, di ba? Yes po. Oo, nagkabalikan kayo. First love. Actually po, bago kami mag-together again, nauna yung pagplano ko na magka-baby na. Nauna na yun? Oo, parang pumasok si Camille, nag-stop na ako nag-hormones. Kumbaga, planning na talaga. Nagpupunta na ako sa hospital. Pero nung time na yon, kasi nung time na po yun, IVF yung plano ko.
Pero dahil dito sa atin sa Philippines, hindi pa allowed yung case namin na In vitro fertilization. LGBT IVF. Okay. community. So, hindi po siya na-push through. So, yung pagpasok ni Camille, parang naging sign kasi meron na din siyang mga kids that time. So, parang, Na-reinforce. parang gano'n. Baka hindi pa ngayon. Oo, okay. At saka sabi mo dun sa yung narrative, yung IVF medyo may kamahalan. Yes po. Oo, may kamahalan kaya medyo hindi pa rin kaya ng budget during that time. But even before Camille came back pala, ay meron ka na talagang plano. So, yun ang nangyari. And then 2022, I think you stopped taking hormones, Yes. tests. Kasi yun ang tanong, uunahan ko na, safe ba ang bata pagkatapos mo mag-take ng mga Actually, hormonal injections? Nung nag-try na akong mag-try ulit mag-baby, lahat po yan ni-research ko, pati dun sa endocrinologist ko, yung guide, nag-guide po sa akin sa HRT, yung hormone replacement therapy. Lahat po yun nirelay ko sa doctor ko na plano kong mag-baby, paano magiging safe si baby pag sakaling mabubuo na. Ideally, 6 months lang yung hinihinging normal menstruation na bumalik. Pero ako ginawa ko po ng 1 year para Para sigurado. mas sigurado. Oo. Pero halos umabot pa po ng almost 1.5. Okay. Kasi marami pang naging balakid bago ulit magsimula yung ano. Balakid medically, physically, emotionally? Halos lahat po. Lahat yun. Oo. Oo. Kaya yung in the making talaga nito ni baby, halos 3 years eh. Kasi doon pala sa decision making, Tito Boy, sobrang hirap na. For me Right. Kasi ang dami kong dapat i-consider. Katulad, aside from the health Oo. angle. Oo. Siyempre, dahil nga planning ako kay baby, ang una ko, kahit wala pa siya agad yung iisipin mo agad eh, kung safe ba. Dahil nga, ang tagal ko rin, Tito Boy, nag-hormones since Okay. 2012. Isa yun. Parang 11 years, baka iniisip ko nung time na yun, baka hindi mag-work, yung mga ganun. Tapos, syempre yung magiging reaction lalo din ng mga tao, lalo na kilala ko as a trans, kung paano nila iintindihin. Oo. Yung sa family ko naman, late ko na din na banggit Pero sa mama has kanila. always been supportive. Tama ba ako? Pero, gustong-gusto niya na dati pa, pero pinapawalang balikat ko lang. Pero deep inside, gusto ko talaga. Pero parang iniisip ko, paano ko siya gagawin? Kasi merong sa isip ko na di ko kayang gawin natural way or hindi din yung sa budget din kasi hindi naman Mula din sa IVF, ikaw'y napunta doon sa artificial insemination. Apo. Na yun ang nag-work. Pero nung ginawa mo yun, Jessie, suntok sa buwan o pinagdasal mo o ano ang chances na mabubuntis ka? Kinonsider ko pa rin yung IVF kasi maraming nagsasabi na meron daw dito sa Philippines under the table. Pero, yun nga, hindi siya parang, hindi siya, ano tawag dito? Kasi parang meron ka lang one shot eh. Okay. Kasi nga dahil mahal siya, so parang pag naubos yung savings mo, paano na lang kung nabuo siya? May limitasyon siya. Oo. So, doon ko nalaman naman si AI, si Artificial Insemination. Siya yung naging last option ko. Kasi si AI kasi parang si donor lang yung ibibigay sa'yo eh. Hindi Okay. katulad si IVF na merong option ng surrogacy. Pero ano yung chances? Yeah, because you could have gone for surrogacy. Kasi ang unang plan is si partner ko yung mag-carry sana kasi by that time, hindi ko pa na-consider yung sarili ko na ako yung magbubuntis. Okay. Parang hindi ko kaya makita yung sarili ko na buntis. Buntis. So, pero dahil medyo tumatanda na rin, nandiyan na yung nape-pressure ka, kasi hindi naman siya, kumbaga mayroong expiration yung eggs ng mga babae compare sa lalaki. So, yun yung last option. Sabi ko, sige, bahala na si Batman. Okay. Oo. Pero, first try nag-work, no? Hindi po. Fourth, pang-apat na. Pang-apat. Apo. Oo, pang-apat na try. Okay. So, kalahati ng mga comments, ang tanong iisa. You were curious, lesbian, nag-trans man, lalaki. Pero bakit mo gustong mabuntis? Bakit gusto mong magkaroon ng anak na ikaw ang magdadala? Kasi sa pagtayo ko bilang tatay ng mga anak ni Cams, ang daming realization dito, boy.
So parang sabi ko, bago mabuo yung isang bata, meron namang mama at papa. Hindi lang naman mama lang. So sabi ko, pwede ko pa rin siyang gawin. Kasi meron nga mga single mom eh. Nagpapakatatay sa... Di ba? So parang ganun yung inisip ko na lang na hindi nagmamatter kung ano yung kasarian mo para maging isang magulang. May pangalan ka na sa baby? Meron na po. Oo. Kasama si Kams nga pag nagpupunta ka sa doktor for consultations. Oo. Apa. May pinaglilihan ka? Si Cams lang. Paano? Actually, hindi ko nga masyado na-experience yung mga paglilihi, Yung morning mga morning sickness. sickness. Medyo pinalad po ako sa part na yung mabait si baby. Sa kanya lang ako naglihi kasi nag-LDR nga kami. Okay. Siya lang yung gusto ko lagi yung kasama. May pagkain kang hinahanap, wala naman. Iba yung gusto ko. Hindi pang hapon? Oo, ang gabi. Ang gabi tsaka umaga. Oo. Pero yung pangalan, kasi nabasa ko rin na ang pangalan ng baby ay Ninja. Ninja. Palayo pa lang po. Ano ang bata? Boy, girl? Girl. Girl. Okay. Oo, so Ninja pa rin ang pangalan. Ninja. Siguro hanggang sa wala pa siya. Mapapalitan po pag nandyan na. Pero as of now, Ninja muna. Ninja muna. Bakit Ninja? Kasi nung nalaman kong buntis na po ako, namili kami kaagad ng gamit. Tapos hindi ko alam yung tawag doon sa baru-baruan. Okay. Ang tingin ko doon parang damit ng ninja kasi 'di ba parang ano siya. So sabi ko, ano ba yung pang ninja na damit? Doon na yung ninja na pangalan. So, doon, Jessie, sa tanong na, okay, yun yung journey mo. Ulitin ko lang yung tanong para mas klarong-klaro. Bakit? Bakit? In a language, alam ko nagpaliwanag ka na that you wanted, kasi ang daming pinagdaanan mo sa journey, IVF, even before Kams came back to your life, ay gusto mo na talaga ng baby. Why? May mga pagkakataon po kasi, Tito Boy, na hindi ko naiintindihan si Camille as a parent. Parang may times na nagsiselos ako. Yan, sorry. Isa yun sa reason. And pag tumatanda ka, natatakot kang maging mag-isa. Sorry, hormones daw. No, it's okay. Naiintindihan ko, Jessie. By having a baby, sigurado kang, pati naman ako naiiyak. Sigurado kang hindi ka mag-isa. Opo. And maraming nakakaunawa, maraming nagmamahal sa'yo, marami ring hindi nakakaunawa, marami ring masasakit na salita ang iyong pinagdadaanan. Opo. Do you care? No po. Do you read comments? Before, pero ngayon, binalaan po kasi ako ni Obi ay kay Dr. Aquino. Sabi niya, wag na wag daw po. Kasi ako malakas yung loob ko na, hindi, sanay naman ako dyan. Pero iba nga daw po ngayon dahil sa hormones ko. So, dead man lang. But your family is supportive. Opo. Kams is supportive. The kids are supportive. That's what matters. Opo. Diba? Sorry. Okay Hormones yun. That's why you're emotional. Let's do fast talk. Yan. Ayun na. Ay, Jessie. Jessie o Jessica? Jessie. Loud, proud. Proud. Guwapo, maginoo. Magino. Seloso, romantiko. Pareho. Todo magmahal, todo rumakit. Todo magmahal. Morning sickness, afternoon delight. Afternoon din. Acting o vlogging. Pareho. Aljur Abrenica o Paulo Avellino? Nahirapan. Paulo. Paulo Avellino o John Manuel? John Manuel. Your favorite starstruck artista test? Yung kissing scene namin ni Pao. Your least favorite artista test? Parang lahat naman. Guilty or not guilty? Nagpasaway sa staff? Not guilty. Guilty or not guilty? Niligawan ng lalaki? Guilty. Sinabi mo di tayo talo. Na guilty or not guilty? Nanligaw ng actress? Not guilty. Guilty or not guilty? Na in love sa co-survivor?
Guilty. Guilty or not guilty? May nakaaway na co-survivor. Guilty. Guilty or not guilty? May pinagsabay na relasyon. Not guilty. Guilty or not guilty? Nakipagrelasyon ng walang label. Not guilty. Guilty or not guilty? Ini-stalk ang ex sa social media. Not guilty. Good man, lucky man. Good man. Mahal mo, mahal ka. Mahal ko. Lights on, lights off. Dim lights. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Morning. Complete the title, this sentence. Proud ako sa sarili ko dahil... I'm a trans dad. Jesse, ikaw nang nagsabi, kumusta yung love team na yun with Paolo Avellino? And your best memories nung Starstruck time, yung season 4 ng Starstruck. And I wanted to ask you this question, very, very personal question. One day, baby is gonna ask you, is gonna have a conversation with you. Tapos sasabihin niya, that difficult question of, Dad, bakit ikaw rin ang mom ko? Paano mo sasagutin yon sa iyong sariling anak? Ang kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abib. We're back on the show. Kasama pa rin po natin si Jessie Corcuera. Jessie, balikan ko lang si Paolo with 2 minutes, okay? Kumusta sa ka-love team? Okay naman. Tropa lang kasi kami. Kaya, Pero- kaya hindi nag-work siguro. Pero you had that kissing, whatever. First kiss ko siya. Oh? Sa lalaki. Ah, okay. Kumusta? Nagulat siya. Baka hanggang ngayon, hindi niya pa makalimutan yan. Okay. Kipaw. Okay. Taray talaga. Matagal, ha? Ala? Ba't kami hindi nanalo dyan? Jessie, sabi ng iyong mga kabatchmates, batch 4 ng Starstruck, all the best. God bless you, good luck. Oo. Let's go to that question, last question. Ninja asks you 10 years from now and says, ba't kita dad at ikaw din ang mom ko? Paano mo ipaliliwanag yun? Simple lang po siguro. Maiintindihan niya na hindi man pareho ng iba na merong mama at papa. At least ako, isa lang, kaya ko na siya. Oo. Hindi ko kailangan mag-transform ng 2 tao para mahalin siya. And that's power. And that's power. Ako naman, sabi ko nga, at sabing, you were basically trying to say that, at pupunuin ko ng pagmamahal ang anak ko. That's what matters the most. Jessie, maraming salamat. Thank you po. Salamat. At para lang hindi makakalimutan ni Paolo, no? Thank you and God bless you. Maraming salamat. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso. Araw-araw, be kind. Make your nanay and tatay proud. Say thank you. Do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now and God bless.